Past service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Philippine Standard Time, alas 12 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa! Bantay Banwa! Ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa! Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Miyerkules ng edisyon kita, Mayo 20, tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uling nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Dinang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mga kabiyanan kay ina sang kaagahon sa Bacolod City, isa ka high impact operation ang ginconduct sang City Drug Enforcement Unit, partikular sa Purok Fatima Islamic Center, Barangay 31, Bacolod City. Masobra 4 ka kilo sang shabu ang na-recover sang mga operatiba. Anong statement sini sang Police Regional Office Negros Island Region? Samtang sa iban pagid naton nga balita, DSWD kalahi isits na kompleto ng pagpanagtag sang financial assistance sa 150 ka PWD sa Tangalan Aklan nga benepisyaryo sang Cash for Work program. Paunta sina karon no ang detalye sa report ni Marian Grace Sereñata. Samtang sa iban pagid naton nga balita, nga kabyanan ang sitwasyon sa insurgency sa Negros. Pabati naton sa inyo karon ang pahayag ni Major General Michael Samson, ang commanding officer sang 3rd Infantry Division, Philippine Army. 13 minutos magkaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Samtang ang Iloilo City Police Office subong nga hapon may patigayunon silang programa launching sang ICPO-CIU project nga ihutik kay CHIP, Unified Community Approach to Information Gathering as a proactive mechanism kontra krimen diri sa syudad sang Iloilo. Ang activity pagalakipan sang presentation sang Project Rationale, intensified crime prevention efforts labi na batok sa termite gang. Tiklaro nga daan ang instruksyon ni Brigadier General Josefino Ligan nga kung may matabo liwat sa inyong lugar nga mabiktima kamo sang termite gang, pwede ma-relieve ang hepe dira kag mga personnel. Kaya kung isipon mo, binulan ni nga ginaplano sang mga kriminal ang ilang nga pagpang-atake. Ano namang ginapang-tiltig nila? Naghambal to si General Ligan nga may failure sang intelligence. Pero ang nakita naman naton sa sini nga problema, ang mga establishmento bala, hugot ang ila seguridad, hindi man pwedeng itugyan talang ini sa PNP. Kati hindi man 24/7 nga mabantayan ini sang kapulisan ang ilang mga establishmento komersyal. Ano ang role sang ilang mga security guard dira? Muna ang dapat taman nga lantawon
kung kinahanglan nga may pabaskugon dira. Nga dapat bala i-strengthen pagid ang security efforts para nga hindi kamo mabiktima sining termite gang. May duwa nga daan mo sa Pavia kag Kalinog. Hindi naluyag ni General Ligan nga mabiktima liwat. Kay kung mabiktima ka mo liwat, nakadlawa na kamo sina sa mga kriminal. Kag hindi na luyag sang Police Regional Office 6 nga matabo. Amo na bala no? May mga tawo gid yang mamintaha, mangita sang paagi bala nga makapanglamang paagi sa pagpangawat. Pila ka milyon to sa Pavia, sa Kalinog, pila pa gito ang values ang ginkawat nila didto. Nga dapat ang mga establishmento komersyal dapat nag-invest gid kamo sa mataas nga kalidad sang CCTV kag dapat mabutang nyo gid sa mga strategic na lugar. Galing kang ining mga kriminal maalaman. Siyempre sa pila ka beses nila nga pagbalik sa establishmento, mabalaan nila nga okay, diri kita ma-atake kay do pigaw diri ang pagbantay. Diri kita masulod, diri kita maatake, hasta sa kuha na kung anong mga gina-target nila nga kwaon. Pero grabe gid no. Imbes nga maminsar sila sang paagi paano mangita sang trabaho nga hindi illegal ang ginahimo nila, nag-invest sila sang time nila para maghimo sang illegal nga bagay. Grabe gid no, mga tuntugid. Ano ang pamatsag nila sini? Ang nakawat nila, ning mga termite gang, nakawat nila nga balor dito, no? Mga alahas. Tapos, ano pang naganar nila, amuto pakaon nila sa pamilya nila. Mabatas nila na bla, no? Higop-higop sa bawo tubing bata nyo. Pakaon ka to sang lugaw sa bata mo, halin sa kinawatan. Halin kiti mga muni nga tao ay nani konsensya ya. Muna nga dapat madakpan ini sila. Iti ongoing man sa gihapon ang pagpangita sa ila. Kaya way pa may mga nadakpan. 17 minutos makaligat sa takna ng alas 2 sa hapon. This time magakuha kita sang report alin sa DSWD Kalahi SIDS na kumpleto ng pagpanagtag sang financial assistance sa 150 ka PWD sa Tangalan Aklan nga benepisyaryo sang Cash for Work program. Kauntang detalye sa report ni Marian Grace Arenieta. Radyo Pilipinas, report. Paul, mayong hapon, nakompleto na Paul, no, or 100% na nga nakompleto sa DSWD Kalahi SIDS Regional Program Management Office o kung RPMO ang payout para sa 150 naton ka mga benepisyaryo sa Cash for Work program para sa persons with disabilities dira no sa Tangalan, Aklan. So kada benepisyaryo ini sa ila Paul nagbaton sa tig 5,500 pesos. So may ara kita Paul no 150 ka benepisyaryo kung sa diin 130 sa ila ang PWD beneficiaries or under sa regular PWD naton nga beneficiaries kag 20 sa ila Paul sa idalom naman sang programa nga therapy program. So yung pangunahan diri ni Social Welfare Officer 3 Felix Gilarian Jr. ang focus ang atong Cash for Work program ang payout. We've mentioned Paul no regular PWD and then sa therapy program ano bala ini Paul under sa Cash for Work program naton sa regular PWDs nagahatag ini siya Paul no sang short term employment kag adlawan Paul nga sweldo sa PWDs naton para no sa ilang community works kapareho diri Paul no sa pagpaninlo gardening kag iban pa no nga serbisyo publiko sa sulod sampulo ka adlaw. Samtang po sa therapy program naman mga caregivers ini no sang aron nga persons with total disabilities Paul nga mga benepisyaryo kumbaga sila ini ang nagaamuma sa mga PWDs naton with PTDs ni tawag Paul no sa mga ginaalagaan nila. So sila ini Paul ang for example nagapaligo, nagapakaon, nagapaili
release kag naga-manage no sang bulong or sila ini nagapainom sang bulong sang aton nga mga PTDs. So kaina po sa interview naton with Sir Felix under sa regular nga PWDs or ang regular PWDs naton nga mga beneficiaryo, nag-ubra ini sila po sa sulod 10 ka adlaw kag 550 pesos per day ini, samtang ang sa therapy program naman naton nga caregivers 275 pesos naman ini siya po sa sulod naman nga sang 20 ka adlaw. So ang payout do kumbaga do pareho man gyapon po 5,500 pesos ang nabaton sang aton nga mga beneficiaryo. Ali pamatian bala naton Paul no si Sir Felix ang aton nga focus sa cash forward program sang DSWD Kalahi Seeds. Isang 550 per day based sa number of days no nga ilagin render no. So ang ato na regular PWD is nag-render sila 10 days. So 10 days times 550 and ato niya persons with total disabilities, which is ang caregiver nila ang nag-opera, is makareceive sa half of 550 is 275. So nabatian Paul no ang kabahayin sang pahayag ni Sir Felix ang focus ang ato nung cash for work program. So apart Paul no sa Tangalan Aklan, may ara man kita Paul nga mga beneficiaryo sa Batad, sa Iloilo kag sa Anini sa Antique. Amo ini siya Paul ang tatlo naton ka munisipalidad nga gin-identify nga beneficiaryo no sang ato nga cash for work program for this year 2026. So nag-umpisa ini no sang 2024 naka-payout kita 2025 and for this year 400 or more than 400 tanan Paul ang beneficiaryo naton sa tatlo sini ka mga munisipalidad. Ayo yan gati maano no ma-compensate man ning mga PWD ta. Importante gid ngati mabuligan sila sa gobyerno. Yes, correct ina Paul no, and according ni Sir Felix dako Paul nga bulig kiti pwede nila gamiton, for example Paul no sa ilang pagkaon adlaw-adlaw o kung sa pagbakal no sa mga immediate needs or sa mga bulong no sa mga PWDs naton nga ti miara man sang maintenance o kung may kinahanglan nga i-take no nga mga bulong. Okay. Yan madamo gid nga salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Madamo nga salamat Marian Grace Renieta sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. So muyad to no ang update from DSWD sa sini nga mga tinion mga kabyanan kwaunta naman ang report from DOST. Balik Scientist program ini no kwaunta ang update sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Hope, Report. mayong hapon. Mayong hapon, Paul, no? So, diri sa Western Visayas, may bago naman nga engaged nga balik scientist, no? Sa idalom sang balik scientist program sa Department of Science and Technology. So, nag-impart sang iya nga knowledge kag expertise ang isa ka US-based Filipino scientist nga si Dr. Gerard Dumangkas sa University of Antique. Sa idalom sang, again, no, balik scientist program sang DOST. So si Dr. Dumangkas is ini siya ka award-winning analytical chemist, isa man ka educator o manunudlo kag research leader halin sa North Carolina Agricultural and Technical State University. Ang opisyal na no nga nagsugod sang iya nga engagement bilang balik scientist sa UA o kon University of Antique starting May 14 and until lang siya no June 8, 2026. So sa ginhiwat nga courtesy call ni Dr. Dumangkas kag mga katapo no sa University of Antique kay DOST Region 6 Director Engineer Rowan Hilonga talakay no ginistoryahan ang mga programa para nga mapabaskog ang ikasarang no sang universidad sa research kag makadevelop sang mga local products sa province of Antique. Very timely man no Paul kay recently lang may gin-elect no nga bag-o nga presidente ang University of Antique bulos no sa kay Dr. Pablo Crespo. So lakip sa mga topics no nga
or expertise nga himuon ni Dr. Dumangkas sa University of Antique ining paggamit sang chemometric tools sa pagpanami no sa mga local products kaangay sang muscovado sugar kag kawayan. Mahatag man siya no sang training sa R programming kag magabulig sa pagtukod sang University Journal sang Integrated Research Center sang universidad. So himay-himayon lang naton Paul no, especially kay technical katama ang mga terms no, especially kung related sa Department of Science and Technology. So si Dr. Gerard Dumangkas no, again Filipino scientist ini siya, pero nagtrabaho siya no sa isa ka universidad sa Estados Unidos. So nagbalik ini siya sa Pilipinas under sa Balik Scientist Program kag ang engagement niya subong ara sa University of Antique, and ang programa luyag sini no sang Balik Scientist Program nga maghatag sang knowledge or mag-impart sang knowledge or expertise no mga Filipino experts sa lin abroad sa mga bulutuan o kon institusyon sa Pilipinas. So, bot silingon, hindi man necessary nga bulutuan gid no ang engagement sang isa ka balik scientist, but posible man no mga local government units. So, magapabili nini siya until July or rather June 8, 2026. So, tudloan niya ang mga researchers sang universidad kung paano magamit sang chemometric tools. Isa ini siya ka scientific method kag computer-based analysis sa pagpanami sang mga produkto no sa probinsya sa Antique. And also ang produkto sa nga i-develop ang muscovado sugar no na mention nga abundant no sa province of Antique, and also ang kawayan. And ang R programming, isa ini siya ka computer language no nga ginagamit naman niya sa research, statistics kag analysis, Paul. Kanami gid kiti may mga scientist kita no nga naga suporta pagid no sa mga probinsya para ti magsanyog pagid ang ilang nga produkto kag ti Antique, so muning ginatutukan sa karon sang DOST. Yes, Paul, no? There was a time, no, I think 2019, sang na-mention ni Anay, DOST Secretary Fortunato de la Peña, nga ang Western Visayas ang isa sa may pinaka-highest concentration sang balik scientist, no? That includes yung balik scientist ng University of San Agustin, no? Si Dr. Doralyn Dalisay, kag si Dr. Jonel Saludes, no, and others, no, dira sa San Agustin and other institutions, no. So sa karon ang pinaka-recent no nga balik scientist engagement diri sa Region 6 amo ini ang sa University of Antique. So pahayagan ni isang Department of Science and Technology Region 6 no nga importante ang programa nga balik scientist kay mapabaskog sini ang research kag innovation capabilities sa mga universidad sa Western Visayas. Kay basta magsiling kita research no nagapanguna diri sa Region 6 ang Acadimpol. Kasi nakita na iton Hope no kung may may assistance from DOST pinaagi sa research ang mga produkto pagid naganami pagid Yes, ginadugangan mas quality. pagid. Yes, may dugang ang value sa produkto nila. So mas pagid mas ma-promote pagid ang produkto dira sa probinsya sang Antique. So hopefully, Paul, no, especially sa kawayan, sa muscovado sugar, no. So amo gining duwa ka produkto nga ginaay sa karon nga mapanami, no, bangod man sang matun-an nila no kay Dr. Dumangkas. So hopefully makuha gid nila ang mga natudlo no ni Dr. Dumangkas antes ini no magtakop sang iya nga engagement, kay ang mga engagement sa mga balik scientist naton, Paul, no, limited lang siya. Depende lang no kung sa ano nga period lang sila hasta may ara 1 year, may ara months no. So kay Dr. Dumangkas hasta lang gid siya no June 8, 2026. Hope, madamo gid nga salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Terchante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo
Pilipinas. Madamo gid nga salamat Hope Torrechante sa report. So nami gid no kay ang mga government agencies tabala ang kinahanglan lang naton nga hibaluon no bilang mga ordinaryo nga pumuluyo nga pwede kita ka coordinate sa mga ahensya nga ni para nga ti mabuligan kita nila. Kag ti ang mga government agencies naman may may responsibilidad man nga i-promote kung ano man ang mga programs nila, ma-offer nila sa mga pumuluyo nga pwede ma-avail sang aton nga mga pumuluyo. Kay ang iban mambal ay pwede gali na ma-avail. So amo na no nami gid nga programa ini sa DOST para sa aton nga mga pumuluyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 30 minutos magaligad sa takna nga alas 2 sa hapon sa iban pagid naton nga balita mga kabyanan ang Philippine Army no sige-sige ang ilang nga mga operations dira sa bahin sa Negros nga abala no nga ang sunod-sunod ining mga combat operations ari ginpaatag sa aton no ginpamangkot naton ini kay ginahibalota ginpamangkot naton ini kay Major General Samson nga ang ati sunod-sunod ining mga operations so ginpaatag ini no ni General Samson sa aton so sa dili madugay no ipabati naton sa inyo karon ining mensahe ni Major General Michael Samson sa estado sang insurgency sa Negros. Ano bala ang ginahalinan sa sining mga combat operations? Kita sang report pagid mga kabyanan. Fuel subsidy distribution no nag-umpisa na o kon second second batch na ini. Kauntang detalye sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas report. Paul, naghingagaw ang pila ka mga transport sector beneficiaries sa second batch nga distribution sang fuel cash assistance subong adlaw sa opisina sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kalabanan sa ila nakahibaluman nga mayara sang distribution sang first batch kung galing kay wala sila maka-comply sa mga requirements amo na nga ginpabalik ang iban kag subong lang sila ya naka-comply sang ila sini nga mga dokumento. Dako gid ang pagpasalamat sa isa sa mga driver nga aton sininga na interview si Wermer Shoho no taxi driver ni siya from Barangay Balabag Pavia nga nakahingagaw ang manami kay sa second batch mahawan ang pilahay kag hindi gid parehas kagutok kasubong sang first batch kay subong nagahingapos na ang distribution sang fuel cash assistance matapos ini siya gin-intensify sa nagdigid nga semana kag gin-distribute sa mga nagkalain-lain nga probinsya. Ipabati naton bla ang isa sa mga benepisyaryo sang pagpanagtag sang fuel assistance. Paano makatutulong itong 5,000 subsidy sa tulad mo taxi driver sir? Sir, laki rin tulong niya sir. Dahil siyempre pa kahit sa panggas mo lang ako ba hindi rin makatulong sa hirap kasi na malang gasolina. So, ba't ngayon ka lang na ngayon lang tumawag kasi. So, anong requirements mo? Ang Kompleto na? LTFRB na sa galing sa operator at saka sa sir. So, Isa lamang si Wermer no sa mga naghingagaw kagina sa distribution. Sa mga wala pa makakuha sang ila sini nga mga ayuda, stagid lang sa alas 3 subong hapon, may 30 minutes pa sila nga maghingagaw sa pagkuha sang ila sini nga mga ayuda no. May distribution sa mga provinces. Ang iba nag-aapas no diri na sa may regional office kay tapos na sa kaprobinsyanan mo kung malayo ka halimbawa dito kas Balasan wala ka kahingagaw sa nagligad pwede ka pa kahingagaw sa LTFRB basta kumpleto lang ang imo siniya nga requirement sa poll. Okay, so mayugid no kay second batch na ini no sang mga nakabaton sang benepisyo and we hope no ma-sustain ini sang aton nga mga ahensya para nati makabulig-bulig man o doti may pagsaka gamay sa presyo pero ti nakita naton nagdako na giman ang ginbuhin pero ti sige-sige lang dapat ang paghatag sang bulig kag ti dako gid bagay ini para sa ila. Ti hamakon mo 5,000 pesos sa taxi driver, 1,500 pesos naman sa mga jeepney
driver nga qualified, no? So dako gini nga bulig sa ila. Sa piyakabayan po gin-announce man sang LTFRB nga ang land-based service contracting program ako ning libreng sakay. Kung nakasakay ka da sa jeep subong, may gahatag na sila 20% ka discount sa mga estudyante, senior citizens kay mga pasahero basta sakop ka sang service contracting program nga ginabayaran ina per kilometer sa aton sini nga gobyerno. Gin-announce sa LTFRB nga mauntat na ina sa May 22. Subong May 20, no? 2 days na gid lang. Okay. Ang service contracting program kag nakaserbisyo ini sang madamo nga mga pasahero. Ang madula ang service contracting program pero ang ining 10 pesos nga subsidy magasugod naman, no, sa aton siniya nga mga jeepney operators kag mga units 10 pesos per liter nga subsidy sang gobyerno ibuhin ina sa ila. So may mga participating gasoline stations nga partner ang LTFRB, dira sila mapatughong para maka-avail sila sang sining diskwento, Paul. Okay. Nel, madamo gid nga sa Amo ni maduro naton nga report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Madamo gid nga salamat Janelle Baclay sa report fuel subsidy. Second batch sang mga benepisyaryo no nakabaton sang ayuda halin sa gobyerno. Kagti ining update man sa service contracting program. Kati kita mismo naka-benepisyo man sini kay ang 15 pesos mo nga plite 12 pesos na lang. Pero kung senior citizen ka naman, kung estudyante, ang 15 pesos nga na mahimo na lang ina nga 9 pesos. So more or less 40 pesos ang discount. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 36 minutos magaligat sa takna ang alas 2 sa hapon. Maghahatag lang kita sa pila ka mga pahanumdo. Magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Dagling Kaalaman, knowledge in a snap. Isang makasaysayang sandali para sa ASEAN 2026. Inilunsad ng Pilipinas ang opisyal na anthem at music video na may temang Navigating Our Future Together. Sa mensaheng isang misyon, isang karagatan, ipinapakita ng awit ang pagkakaisa at sama-samang pag-unlad ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Sabay-sabay na hinarap ang hamon at bagyo na ginagabayan ng pag-asa at iisang layunin. Makikita rin sa music video ang magagandang tanawin, makasaysayang puok at mayamang kultura ng bawat ASEAN member state na nagpapakita ng pagkakaugnay-ugnay at matibay na samahan ng rehiyon. Sa paglulunsad na ito, pinapakita ng Pilipinas ang dedikasyon nito sa pangunguna ng isang matatag, magkakaugnay at maaasahang ASEAN patungo sa iisang hinaharap. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Dagling Kaalaman, knowledge in a snap. Si Digdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintaying tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious US music chart. The Rockefellers is composed of 4 brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe. Killer Joe, go! Holding her so tight. That was in 1963. Halos 5 dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charis Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums.
Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Game, 1, 2, and... Paatuhon, balikat ulo, kita kwetan, may wangat sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914. Was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, R, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Sana'y tiyakin ng mga magulang kong maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. 45 minutos makaligad sa takna ang alas 2 sa hapon. Padayon ka muna nagapamati diri sa Gapon sa programa Bantay Banwa. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga kabiyan, aton pamatian ang mensahe ni Major General Michael Samson sang 3rd Infantry Division sa sining sitwasyon no sang insurgency kag nga ang sunod-sunod ining ilang mga combat operations dira sa Negros. Sila
At yan si Major General Michael Samson, ang commanding officer ng 3rd Infantry Division. So, kung isipon mo, 36 na ang na-record sa area ng Negros nga pagpamatay. So, can you imagine ang mga inosente, ang mga tao nga nagkalamatay? So, kinahanglan na mga aggressive ang Philippine Army sa paglagas. Sino yung mga rebelding komunista nga di nagahimo sang pagpamatay kag naghimo sang krimen dira sa isla sang Negros. 51 minutos magaligad sa takna ng alas 2 sa hapon ang iban pagid nga mga balita patpaton naton sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa. Kinapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio, Engineer Roy Louis Kaipang sa transmitter, Mr. Jeffrey Betita para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.